Isang magandang araw po. Good morning mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul. Our daily dose for the nourishment of our souls. Muli po natin umpisahan ang araw na ito ng may pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa ating pong pagbubulay-bulay ay tatalakayin po natin ngayon ang part 2 ng paksang pagtatagumpay sa bagyo ng buhay. Ang ating pong batayang talata ay sa Marcos 4:38. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Inising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Kahapon ay tinalakay ng ating Jackson A ang part 1 nitong paksang pagtatagumpay sa bagyo ng buhay. Nabanggit na niya na nakararanas pa rin tayo ng mga pagsubok, bagaman tayo ay may kaugnayan na sa ating Panginoong Hesus o kahit mga Kristiyano na tayo. Hindi tayo excuse dahil ang mga bagyo ng buhay ang nagpapalakas sa ating spiritual muscles at nagpapadalisay sa ating mga pananampalataya. Sa pagdating ng bagyo ng buhay, dalawa ang ating pamimilian. Ang magpanik
o maging panatag. Ang ating Panginoong Hesus at ang mga alagad ay naharap sa parehong sitwasyon. Iisa ang bangkang sinasakyan nila na muntik ng lumubog. Ngunit magkaiba sila ng reaksyon. Bagamat hindi natin kontrolado ang mga bagyo ng buhay, lalo na nga kung ang sitwasyon ay bigla ang unos na katulad ng kinaharap ng mga alagad at ng Panginoong Hesus, gayunman, ang kontrolado natin ay ang ating reaksyon sa mga ito. Sa harap ng bagyo, si Hesus ay nanatiling panatag samantalang ang mga alagad ay nagpanik. Nataranta sila dahil ang nakita nila ay ang kapahamakang pwedeng mangyari sa kanila, sanhi ng alon at hangin, sa halip na makita ang kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos. Ang panik ang pinakamatindi nating kalaban sa panahon ng panganib. Kapag tayo'y nagpanik, mangingibabaw sa atin ang takot at kapag ganon, siguradong mali ang ating mga hakbang. Ang panatilihing kalmado at panatag sa panahon ng krisis ang pwede nating magawa. Ang bagyo ng buhay ay may kakayanang sumira, hindi lamang ng mga ari-arian, kundi ng mga ugnayan. Wika ng mga alagad, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Iyon ay isang tanong na punong-puno ng panghuhusga at sama ng loob. Dahil sa sila'y nagpanik at nawala na sa kanila ang kapayapaan. Hindi na nila iniingatan ang umiiral na ugnayan. Ganito rin ang nangyayari sa relasyon natin sa Diyos kapag dumating sa atin ang mabibigat na pagsubok, naghihinanakit tayo sa Diyos. At tulad ng mga alagad, ay tinatanong natin, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? O baka nasasabi natin, bakit parang di nakikita ng Diyos ang mga hirap na dinaranas ko? Natutulog ba siya? O bakit kung kailan ako naglilingkod? Bakit saka naman ang dami kong dinaranas na mga pagsubok? Naranasan na rin po ba natin ang katulad ng samang alagad na na-question ng Diyos? Nag-alinlangan na rin po ba tayo sa kanyang magagawa o sa kanyang kapangyarihan? Sa panahon ng bagyo ng buhay, doon natin dapat na lalong pahalagahan ang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ang krisis ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong maranasan ang pagmamahal ng kapwa at mapatunayan ang kapangyarihan ng Diyos. Isang magandang halimbawa ang nakita natin sa ginawa ng Panginoong Hesus na pagharap sa unos. Pinili niyang maging panatag. Alam natin hindi natin kontrolado ang lahat, kaya narito po ang ilang karagdagang paalaala sa atin upang maharap natin ng kalmado ang mga bagyo ng buhay. Una, pagtanggap. Tanggapin natin ang mga bagay na hindi natin makontrol at maglaan tayo ng panahon para pagtuunan ng energy ang mga bagay na kaya nating baguhin. Ikalawa, mapanatag. Sabi nga po sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, sa bawat bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, iparating ninyo sa Diyos ang inyong mga hiling. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-iisip, ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga kaisipan kay Kristo Jesus. Ikatlo, magtiwala sa Diyos. Kung nagawa tayong dalangin ng Diyos, walang hindi kayang magawa ang Diyos para sa atin. Sabi nga po sa Hebrew 13:6, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako natatakot. Ikaapat, tumuklas ng mindfulness. Subukan ang mga mindfulness exercises tulad ng meditation o deep breathing para mapanatili ang pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Panglima, suporta ng iba. Huwag matakot humingi ng tulong mula sa pamilya, kaibigan, o professional na tagapayo. Pang-anim, matutunan ang pagkontrol sa emosyon o sa emosyon. Kung matututunan natin ang pagkontrol sa ating emosyon, ito ay makakabawas sa init ng ulo o sa takot sa hinaharap. Pang-pito, positibong pananaw. Subukan ang pagtingin sa mga bagay sa isang positibong pananaw at hanapin ang mga aral sa mga pagkakamali o sa mga pagsubok. Sa pagtutok sa mga aspeto na maaari nating kontrolin,
At sa pagtanggap sa mga bagay na wala sa ating kontrol, mas magiging kalmado tayo sa harap ng bagyo ng buhay. Alalahanin natin lagi ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ayon po yan sa Hebreo 13:5 or sa Hebrew 13:5. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang halimbawa na itinuro mo at ipinakita hindi lamang sa mga alagad kundi pati sa amin. Tulungan mo po kami na magkaroon ng kapanatagan at palaging magtiwala sa iyo. Ama, patuloy po namin idinadalangin sa iyo ang buong maghapon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, ilayo sa anumang kapahamakan at patuloy mo po kami gabayan. Lord, idinadalangin po namin ang may mga karamdaman. Patuloy po, Panginoon, na ipuin mo ang kanilang mga lupang katawan upang maranasan ang iyong pagpapagaling, ang iyong kalinga at ang iyong provision. Dadalangin din po namin ang buong maghapon. Nawa, Panginoon, ay maging blessing kami sa mga tao na makakasalamuhan namin at makita nila sa amin ang buhay na nagtitiwala sa iyo. Salamat po ng marami. We pray all this in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Humayo at maglingkod.